Ating unang ipaglilingkod, mga kapatid, ay yung part 2. Ito nga, ipakita ko lang po uli yung tanong na sinagot natin noong nakaraan. Natalakay, na ipaglingkod na po natin ito, no? So, ito po, mga kapatid, yung tanong. Yan yung sinagot natin kahapon. Ngayon, mapapansin po ninyo dyan sa gitna ng link. Yun yung ating sasagutin ngayon. Ito na nga po, yung nais lang nating basahin uli, para masundan natin yung part 2 na ito. Sabi niya kasi rito, "Good evening, brothers. Isa po ako sa kapatid na SDA. Na-rebaptize po ako sa tulong ng programa nyo 2 years ago. Bali, ako po ay isa sa nagtanong sa comment section ng programa nyo ngayon lang about sa tithes noong na-elect po kasi akong deacons ay nag-aral ako about tithing at yan nga po lumabas. Fulfilled ito ayon sa pag-unawa ko sa kabuuang aral ko, kaya nag-resign muna ako sa deacon dahil sa hindi ko kaya mag-promote ng tithes verse, kaya kapag mag-collect ng tithes sa divine service na ako mismo ay iba ang pananaw ko dito. Ito po kasi isa sa link, ayan, na parang napag-aralan ko. Yan po yung link, Yan ang pupuntahan natin yan. At tininan ko po ang ibang author at paliwanag sa mga Bible scholar at Bible commentator at nabasa ko na rin po ang counsels on stewardship. As of now, mukhang fulfilled pa rin ang views ko about sa tithes. Hindi ko lang tinatanong sa simbahan dahil maraming kapatid na nakikinig at baka hilaw pa sa pananampalataya at baka maligaw pananglandas. Sa ngayon, ito po ang naman ay ibang pananaw ko sa SDA member. Sana magkaroon kayo ng topic o isang episode about sa tithes. Maraming salamat at God bless sa ministry. Pahingi po ng link kung sakali matapig nyo. Yan. So, sinagot natin to kahapon. At magkikita po natin yung karespi-respitong sulat ng kapatid nito. In fact, ayaw niyang mag-influence sa iba. At ito po yung maganda. Kaya sinagot natin ng maayos. So ngayon, dahil na-detalye natin, pinaliwanag natin kagabi kung ano ang ibig sabihin ng na-fulfilled. At nakita natin sa Biblia ay hindi ho makatuwiran na sabihin natin na fulfilled na po yung tithes. Ngayon ay pinuntahan ko po yung link na ito at gusto ko pong ipakita sa inyo mismo yung screenshots nung i-click ko po yung link na nasa gitna. At ito po yon. Ayan. So, ito po yung message niya sa page ng pag-aralan natin. Pag-click ko, ganyan po yung lumabas. Ayan po yung pangalan niya. Tapos pag-click ko, yan. Ganyan po yung lumabas, mga kapatid. Yan. Mismo na actual niyan. So, ito po yung tithing in the Bible. Ayun. So, bali, meron po kayong makikita dito mga subtitle. What is tithing in the Bible? What does the Bible says about paying tithes? So, meron po ditong mga what percentage of Christian participate in tithing. Tapos dito, what does the New Testament about tithe? Tapos dito, yan, are Christian required to participate in tithing? So, pinuntahan ko rin yan at binasa ko po, mga kapatid. At nakita po natin, ayan dito, yung mga explanation, Christian are commanded to be generous. Yan. Christian are commanded to tithe, sabi yan. So, ito po yung mga subtitle, Should I give? Question mark. Tapos may mga explanation naman po sila. What are offering in the Bible? Yan, in-explain din po nila. Yung mga offerings. So, makikita nyo. Ito po yung website ng tithe, yan, tawag dito. Tithe.ly. Yung ginawa nilang article. So, ipakita lang muna natin. Tingnan lang po natin yung mga nilalaman para maging fair po yung ating pagbibigay sagot doon sa ating nagtanong. What percentage doon sa tithing? Yan. Tapos, ito po. Yan na. Yung sa Old Testament tithes, mga verses. Dito naman, tithing in the New Testament. Ang dami po nito. So, makikita nyo, tithing in the New Testament. Tapos, lagyan po nilang napakaraming mga verses. Ibig sabihin, napaliwanag nila kung paano sinasagawa ang tithe sa New Testament. Tapos, living a generous life. Ibig sabihin, yung mga nauna po mga verses na yun, tinuturuan tayo maging generous or mapagbigay. Okay?
So, tingnan po natin. Hindi natin pwedeng isa-isayin ito. Napakahaba ho nito. Tinignan natin ito sa pangkalahatan. Alam ko na meron din nakita si Brother Gomer at pagsama-samahin namin kung ano yung ating maitutulong doon sa ating kapatid na nagtanong. So, ito po yung dulo sa bandang huli. Mga kapatid, yan, no? May Bible verses about money, Bible verses about saving, money and investing, tapos stewardship in the Bible. So, ayan yon. Nung tiningnan ko ito, at sinearch ko, of course, tiningnan ko kung sino po yung may-ari nitong website na ito. Mga kapatid. Atin din daanan yan. Pero mapapansin po natin dito sa tithing in the New Testament ay marami po siyang mga verses. Naghahanap ako ng portion kung saan ay dinidiscourage na magbigay ng tithes. Kaya lang wala ho akong makita maliban doon sa kanilang pagpopromote ng pagiging generous. Ngayon, yan yon. Ito, pansinin po ninyo, yung maraming mga New Testament verses na nilagay po nila. Kadami. 29, 30, hanggang 35, 38, 41, hanggang 41 na verses. Tapos, living a generous life. Ito yon. So, ito na, puntahan natin po mga kapatid. Sinearch ko po ito. Hindi rin kami nag-usap ni Brother Gomer kung ano yung nakita niya. Pero ito ay para lang sa aking pag-re-research dito sa website na ito. Kasi kung mapapansin nyo, doon sa ating viewer, ay ayon sa kanya, ay ito ang napag-aralan niya na na-fulfill. Kaso lang, ito nga po maganda kapag nag-search tayo, ay maingat natin na inaalam. Kaya ako po ay pinilit ko pong medyo alamin sino yung mga bumubuo ng website na ito. At ito po yung nakita ko mga kapatid. Yan. The website you referred is owned by Tithe.ly, no? A company that provides technology solutions for various churches and denominations. They are not affiliated with any specific denomination and serve over 37 churches worldwide from different faith traditions. So, ibig sabihin, yung may-ari po nito ay merong iba-iba pong grupo ng pananampalataya at sila'y sumusuporta. Wala po silang isang denomination, iba-iba, no? At ang layunin ay para sumuporta sa mahigit na sa 37,000 churches worldwide na mula sa iba't ibang mga pananampalataya. Ang sabi po, itong Tithe.ly provides resources that support and encourage tithing. Their platform is designed to help churches and ministers collect tithes and offerings digitally. While they do not directly teach doctrine, they blog and educational materials promote tithing as a biblical principles. So, ibig sabihin, yung informasyon na binibigay nito ay hindi natin pwedeng pagbatayan na, hindi na pwedeng mag-tithes. Kasi sila mismo ay hindi yun ang kanilang layunin. Okay? Hindi yun ang layunin nila na ginawa nila yung article na to para i-discourage ang mga Kristiyano na huwag nang mag-tithes. Ang sikreto po kasi, mga kapatid, para ma-sure natin yung tinuturo, ay alamin natin yung mission and vision ng isang website, isang grupo. At ito po yung ibinigay sa atin na impormasyon. No? Ang tanging layunin ay sumuporta at hikayatin ang mga tao na magbigay ng ikapo at ang kanilang platform o disenyo ay para matulungan yung mga simbahan sa kanilang ministeryo na makapagkolekta kasama yung ikapo at mga handog sa pamamagitan ng digital na pamamaraan. So, ibig sabihin, kahit malayo, makapag-collect sila para matulungan yung 37,000 mahigit na mga iba't ibang mga ministry na iba-ibang denomination. Meron po kasi ganitong mga samahan kasi mga kapatid. Ako ay napa-join dati, nung ako ay literature evangelist, nakapag-participate, nag-join ako sa tinatawag na PMA yata yon. Pastor or Ministerial Association. Na iba-ibang na nga denomination dito. Pasig. PMA nga, Pasig Ministerial Association yata yon. So, doon ko nalaman na itong mga evangelicals, itong mga born again, iba-ibang denomination,
may samahan. At doon sa samahan nila, nag-uusap-usap sila kasi nagsama ako doon kasi nga, nagdi-display ako ng mga books. At kaibigan ko yung isa po doon sa may posisyon, si Pastor Oral. At doon ko narinig sa kanilang pag-uusap na, halimbawa, yung isang Methodist dito. Meron na kaming grupo dito sa lugar na ito. Kayo namang mga born again, dapat ibang lugar naman. So nagkakaisa sila na kung meron ng Baptist dito or Methodist dito, dapat wag nang pumasok yung born again. So kahit iba-ibang denomination sa kanila, nagkaroon sila ng pagkakasundo na wag nang mag-duplicate doon. Kung meron ng isang grupo ng born again, ikaw, wag ka na doon. Kasi naniniwala sila na talagang kahit magkaiba silang denomination, ay ang mahalaga, nagkatulong sila na makapag-evangelize sa magitan ng kaligtasan sa Panginoon. At nakita ko na mukhang kahawig ito. Okay? So, ang tanging layunin nila ay i-encourage yung mga pakakapagbasa na magiging mapagbigay. So, sabi pa nga rito, since they serve multiple denominations, they provide general Christian teachings on generosity and giving, including references to biblical scriptures about tithing. Kaya nagbigay sila ng mga talata tungkol sa kahalaga ng ikapo sa Bible, Old and New Testament. However, whether tithe is required or encouraged depends on the specific beliefs of the churches using their platform. So, ang tanging layunin lamang po nila, mga kapatid, sa kanila pong sanggunian ay mahikayat yung mga naniniwala sa kahalagahan ng gawain na sa pagitan ng technology ay makalikom po sila ng pera para isuporta. Their partners include the United Pentecostal Church International, the Presbyterian Church in Canada, and the Episcopal Network for Stewardship, demonstrating their wide reach across different denominations. So ito po yung tatlong pangunahin na minensyon na malalaking denomination na bumubuo dito sa website na ito. Ngayon, inalam ko din, Brother Gomer, kung ito bang grupong ito ay anti-tithes or pro. At inuna kong pinag-aralan yung United Pentecostal Church or UPC, UPCI. Kasi meron ding local. Ito ay United Pentecostal Church International. Nagde-tithes ba sila? Yes, they teach tithing as part of obedience to God and support for the church. Many Pentecostal groups believe that tithing is a biblical principle that Christians should follow. So ito pong specifically yung United Pentecostal Church International ay pro. Pero ito kasi tatlo, Una itong UPCI. Subalit itong Presbyterian Church in Canada, generally, they do not teach tithing as a strict requirement, but encourage voluntary and generous giving as a spiritual practice. Most Presbyterians view giving as an expression of faith rather than a legalistic obligation. So ito yung kanilang pananaw. So, nasa iyo kung magta-tithes ka o hindi, o magbigay ka, okay, pero hindi nila doktrina na kailangan magbigay. At sabi nga rito, ito ay isang pagpapahayag ng pananampalataya sa halip na isang legalistikong obligasyon. Kasi pagka obligahin, sa tingin nila legalism yon. So, anti-tithes sila actually, pero hindi nila as in, sa layunin ng article na ito, ay hindi nila tinututulan. How about Episcopal Network for Stewardship? The Episcopal Church in general does not mandate tithing as a strict rule but promotes generosity by encouraging members to give a percentage of their income as an act of faith. Many members use 10% as a personal guideline, but it is not considered an obligation. So nakikita po ninyo, mga kapatid. In short, kung pinag-aralan ito ng ating kapatid at nag-arrive siya sa conclusion na hindi na kailangan, ay parang hindi tumugma doon sa laman ng website na yon. Ganun pa man, kung hindi po ninyo hinukay yung mission and vision, ay pwedeng ma-misinterpret nga po ninyo. Pero ito kasing
paraan para makita po natin yung motibo nila. Aalamin natin yung pundasyon, yung bumubuo, ano ba ang kanilang layunin. So ito yung nakita po natin, mga kapatid. Ngayon, may nakikita nga po ako kasi kung hindi naman ganito yung paraan ng inyong pag-search, kapatid, ay pwede nga po ninyong maiba ang inyong pananaw. Kasi tingnan po ninyo yung pinakahuli. Dito sa Living a Generous Life, mapapansin po ninyo dyan, tithing was used by God in Old Testament to take care of His people. Today, yan po kasi baka pwedeng dyan po tayo na nalito. Today, Christ works through your offerings to advance His kingdom and bless others. To participate in Christ's work, it's essential to live a generous life. So, kahit dito sa kanilang conclusion, ay hindi pa rin nila sinasabi na hindi na kailangan ang tithes at wala na rin sabi, na-fulfill na yan. So, correct mo lang ako, Brother Gomer, kung mali yung aking interpretation dito sa mga nabasa kong ito. Pero sa pagkakaintindi ko po at based doon sa mga bumubuo ng website na ito, ay ang tanging layon nila ay turuan tayo na maging generous. Kaya nga sabi po dito sa huli na aking titingnan yung nabasa natin kayo na yung pinakalayunin nila, sabi, since they serve multiple denomination, they provide general Christian teachings on generosity and giving, including reference to biblical scriptures about tithing. However, whether tithing is required or encouraged depends on the specific beliefs of the churches using their platform. So yan po, Brother Gomer, bibigyan ko sa iyo at para kung ano naman yung napansin mo rito sa website na ito. Yan, maraming salamat, Brother Johnson. Ay sa tingin ko ay parehas tayo ng observation doon sa article, doon sa website. Kaya nga siguro kung nakikinig yung kapatid na nagpasa nitong link na ito, ay baka pwede niyang reviewin yung article, tapos isend niya sa atin yung portion na inaakala niyang doon siguro yung sinasabi niyang na-fulfill na. Pero ang ipinagtataka ko kasi, Brother Johnson, ang sabi niya kasi doon sa kanyang mahabang comment, nagbasa din daw siya nung Council for Stewardships. Yun. Mga kapatid. Ngayon, dahil nga itong kapatid ay naman siya, kaanib. So siguro ay magbabasa ako ng isang portion doon sa Council of Stewardship, Brother Johnson. Hindi ko alam, binanggit niya Sabi niya, at tiningnan ko pa ang ibang author at paliwanag ng mga Bible scholar at Bible commentator at nabasa ko na rin po ang Council on Stewardship. Ay kung talaga pong binasa niyo yung Council for Stewardship, ay sa tingin ko po ay hindi kayo magkakaroon ng conclusion na ang tithing ay na-fulfill. Abay bakit? Kasi wala kang mababasa dito na ganun in fact, ito babasahin ko Sabi niya rito, ito po ay nasa Council for Stewardship, Chapter 21. Bali, paragraph 93.1. Sabi niya, the tithe is sacred, reserved by God for Himself. It is to be brought into His treasury to be used to sustain the gospel laborers in their work. Maliwanag po yon na gospel laborers ang tinutukoy. Ibig sabihin talagang ito sa New Testament. For a long time, the Lord has been robbed because there are those who do not realize that the tithe is God's reserved portion. So ito po ay bahagi ng Council for Stewardship. So, tapos sabi niya pa rito, some have been dissatisfied and have said, I will not longer pay my tithe for I have no confidence in the way things are managed at the heart of the work. Sabi niya, kasi marami nga namang ganitong kaisipan, Brother Johnson, na ay dahil nga hindi sila satisfied daw kung paanong minamanage yung tithes, ay ito yung dahilan kung bakit hindi na sila nagta-tithes. Pero sabi ni Mrs. White at ganito, but will you rob God because you think the management of the work is not right? Nakita po ninyo, ito po yung nasa Council of Stewardship. So binabasa ko ito since ang nagtatanong naman sa atin ay kaanib.
So baka sakaling ma-review nyo po ito. Sabi niya, make your complaint plainly and openly in the right spirit to the proper ones. Send in your petition for things to be adjusted and set in order, but do not withdraw from the work of God and prove unfaithful because others are not doing right. So nakita po ninyo mga kapatid. Oh, ito pa. Isa pa. Ito naman ay nasa Review and Herald naman ito. Sabi niya naman dito, many have made a mistake in withholding from the Lord that which He has plainly specified as His own. The tithe of all that God has blessed you with belongs to Him. And you have robbed God when you have used it for your own enterprises. The Lord has not left the disposal of the tithe to you to be given or withheld as your inclination may dictate. He has placed the matter beyond all question, and there has been great neglect on the part of many of God's professed people to fulfill the requirements of His word in regard to tithing. So sa dalawang mga quotation na yan na nagmula sa sulat ni Ellen White, yung isa ay sa Hebrew and Herald, yung isa naman ay sa Council on Stewardship, at pag tiningnan nyo po ang Spirit of Prophecy, ay wala po tayong makikita na talagang itong tithes na-fulfill. Kaya nga minabuti ko, Brother Johnson, nabasahin ito kasi doon sa sinasabi niya na binasa niya, na para bagang ang pakahulugan nung binasa niya ang Council on Stewardships, ay parang natutunan niya o napatibay palalo yung kanyang iniisip na na-fulfill na yung tithes. Pero hindi po ganun, kapatid eh. Sana po ay nakikinig po kayo ngayon. Actually, ang daming mga sulat, si Ellen White, ito pa, mayroon pang isa. Ang pamagat mismo nitong isa sabi niya rito, yung pamagat the sin of withholding tithes in offering. Yan po ay nasa letter in manuscript, 1902. Tapos, the duty, sabi niya rito, the duty of paying tithes in offering. So, dito sa mga sulat ni Ellen White na to, wala po tayong makikita ni isa mang parang kapahayagan niya na ang tithes ay na-fulfill na. So wala po sa mga sulat ng ating ginikilalang propetisa. At doon din naman sa, yun nga, Brother Johnson, doon sa ibinigay niyang reference na parang yun ang pinangahawakan niya. Ako'y nalulungkot naman, Brother Johnson, na yun ang naging dahilan niya at nag-resign pa siya as diakono. Yun nga. Hindi ho ba, mga kapatid? Abay, ang pinagbasihan niya nung kanyang pag-resign ng kanyang pagiging diakono ay dahil nga doon. Well, yun naman ay in good faith naman siya kasi nga, yun nga ang pakiramdam niya. Pero sana, ano niya ulit, balikan niya ulit, reviewin niya ulit, basahin niya ulit, at yung sinasabi niyang binasa niya yung Council on Stewardships ay pag-aralan niyo po uling mabuti dahil wala po kayong makikita doon na isa mang, kumbaga ay parang kahit idea lang na sinasabi ni Ellen White na wala na. Ay ang dami-dami nito, Review and Herald, sabi niya, the duty of paying tithes in offering. So, si Ellen White po ay talagang 100%, Brother Johnson. Tapos sabi niya, mayroon pa ritong pamagat, letter and manuscript din ito. May 25, 1902. Sabi niya rito, the sin of withholding tithes in offering. So, maliwanag po itong mga na to, hindi ko na ho babasahin lahat. Binabasa ko lang yung mga pamagat mismo ng article na isinusulat mismo ni Ellen White, Brother Johnson. Kaya nga, bago po kayo mag-decide doon sa inyong iniisip na fulfill na or wala na, tapos kayo ay parang nagigilty pa, sa tingin ko po ay kailangan po ninyo itong isaalang-alang ulit, Brother Johnson. Yun ang masasabi ko dyan sa bagay po na yan. Okay. Meron akong babasahin din, Brother Gomer, sa sinabi niyang book mismo. At magkakarugtong po ito. Sandali ha. Para may pakita natin sa ating kapatid na kailangan nga niyang i-review. I-review yung kanyang nabasa. Ito. Council and Stewardship, page 66 at manuscript 159, 1899. Pareho nang nilalaman ito. Sabi dito, as did Abraham, kagaya, tulad ika ni Abraham, they are to pay tithes of all they possess and all they receive. Dapat daw sila magbayad ng
pag-iikapo ng lahat ng kanilang pag-aari at lahat ng kanilang tinatanggap. A faithful tithes is the Lord's portion. To withhold it is from God. Every man should freely and willingly and gladly bring tithes and offers into the storehouse of the Lord, because in so doing there is a blessing. There is no safety in withholding from God His own portion. Ayan. Parang ganito rin yung binasa mo, Brother Gomer, no? Ayan. So, yun nga, tad nga itong Council of Stewardship ng promotion tungkol sa magbibigay ng tithes. Sabi pa rito, the tithes is the Lord's, and He calls upon us to return to Him that which is His own. Yan. Ang pag-iika po ng Panginoon at tinatawag niyang tayong ibalik sa Kanya kung ano ang Kanyang pag-aari. Yan, tinagalog ko na po mga kapatid. Tapos sabi niya rito, such offering to the experience of Abraham and Jacob is paying tithes was the practice of patriarchs and prophets before the establishment of the Jews as a nation. But when Israel became a distinct people, the Lord gave them definite instruction upon His point. Ang ganda nga ng paliwanag ko, all the tithes of the land, whether of the seed of the land or of the fruit of the tree, is the Lord's. It is holy unto the Lord. This law was not to pass away. Yan with the ordinances and sacrificial offerings that typified Christ. Nako, ang ganda ng pagkakasabi nga rito, but sa all the tithes of the land, whether of the seed of the land or of the fruit of the tree, is the Lord's. It is holy unto the Lord. The law was not to pass away with the ordinances and sacrificial offerings. Hindi raw ito katulad ng mga umaanino kay Kristo, kapatid. As long as of God has a people upon the earth, His claims upon them will be the same. Council on Stewardship, page 67. Baka selected, hindi ko alam kung kahit portion ng Council on Stewardship, ay palagi ko wala tayong makikita doon ni kahit kaunting anino na ang tithes ay na-fulfill. Ang ating ipinagpapasalamat naman dito sa kapatid nito, napaka-honest niya at ayaw niyang madistract yung iba. Sa kanyang own interpretation or pananaw lamang ito. At ang ganda kasi sabi niya, sa aking pag-aaral sa ngayon. So, ibig sabihin may pag-asa siya. Kagabi ay nanood siya. At nagpasalamat siya. Sabi niya, salamat po sa video na ito sa inyong pagtalakay. At aabangan ko po yung part 2, sabi niya. Kaya kapatid, salamat sa inyong pagtitiwala. Since na dahil kamo sa pag-aaral natin, ikaw ay na-rebaptize. So sana po ay makatulong din po ito para mas lagong malinaw sa iyo. Kung mayroon ka bang ibang question, sabagay sabi mo ay wala ka namang ibang question sa doktrina natin, ito lang. Kami naniniwala na nakatulong po ito at ganoon din po sa iba na nagdududa. Meron tayong mga kapatid, naalala ko pa, ay, talagang hindi tayo tinantanan kaso lang ayaw namin patulan kasi kapatiran naman, iba po ang kanyang paraan ng pagtanong at iba po ang kanyang paraan ay paaway at kaya hindi na ho natin pinansin yon. So sana rin po ito ay makatulong. Since na ikaw po naman ay naniniwala na sa ating kinikilalang misahero, si Ellen White, ay ang dami po niyang, sinerch ko lang sa Ellen White Encyclopedia Brother Gomer, ang dami lumabas Ay, halos 2,000 yan, Brother Johnson. Kaso kung babasahin natin lahat yan. At saka, yun lang ang sinasabi natin dito, wala pong isinulat yung ating propetisa regarding doon sa paghihinto ng tithes. Actually, wala po talaga. Kaya nga, ang ating iglesia ay talagang hindi lang naman doon talaga yung naging batayan natin. Kasi nga, may mga biblical nga na basis tayo. Hindi naman tayo entirely nag-base lang doon sa sinasabi ng ating propetisa. Iyan naman po ay ating ibinatay din naman sa banal na kasulatan, Brother Johnson. Tama. So, yun. Yung isa dito sa nakita ko na libro, The Acts of the Apostles, chapter 74, tapos Councils on Sabbath School, page 129, Councils on Stewardship, page 66 at 67. Tapos, ang dami sa Council on Stewardship, pati sa page 71, page 80,
page 82, page 101, 102, 104. Ay tad-tad po ito, kapatid, na ang kahalagahan ng pagbibigay ng tithes. Daughters of God, page 258. Tapos, yun, dito sa book na ito, dami. Education, page 138. From Eternity Past, page 377. Ay, meron na akong Ellen White Encyclopedia na pag tinype mo yung word, ay mag-a-appear po doon kung paano sinabi at kung anong libro. Yan yon. Kaya nga, nachi-check natin pag may kausap po tayong ibang grupo ng yung mga offshoot, ay kitang-kita namin kung may binago doon sa sa statement, kung saan pinutol at anong konteksto. Di ba nga yung nangyari doon nung kinurek natin si Brother Renato Nero, hanggang ngayon ay tumitira pa rin. Ay na-check, nakitang-kita kaagad namin kung saan yung problema niya eh. Kasi meron po tayong mga sulat niya. Ellen White Encyclopedia kung tawagin po natin. So, Brother Gomer, baka meron ka pang gustong sabihin dyan. Ayun, ang masasabi natin, sana ay nakikinig yung ating kapatid at wag nyo na pong wag po kayong magigilty doon sa tithes kasi una sa lahat, yan po ay biblical base po yan eh. Wala po tayong nilalabag na salita ng Diyos tungkol dyan sa pag-iika po. Actually, lalo nga tayong in-encourage ng Panginoon. Kumbaga, ito kasi yung ito yung pinakamaliit na bagay, Brother Johnson, na magagawa mo actually, no? Para yung ating pagiging mabuting katiwala sa Panginoon ay ating magampanan. Yun ang masasabi ko. Kasi nga, kung sinasabi niya ngayon na hindi na siya naniniwala sa tithes, maaaring hindi na rin po siya nagta-tithes. So yun ang medyo nakakatakot. Ayan ang masasabi natin, Brother Johnson. Kasi kung babasahin ko lahat dito, ang dami-dami nito eh. Sabi niya rito, babasahin ko pa. One brother said that for 2 years he had not paid his tithes. Ano daw nangyari? And he was in despair. But as he confessed his sin, he began to gather hope. Tingnan mo? So, kasi actually, Brother Jones, ako, personally mga kapatid, ito po ay personal kong experience. Isishare ko lang sa inyo. Alam ko po yung karanasan, yung sitwasyon sa aking sarili nung ako ay hindi nagbibigay ng tithes. Talagang hindi ho talaga, hindi ho siya, kahit na para bagang laging mahirap, Brother Johnson, no? Lagi pong, kasi sinubukan mo rin na hindi mag-tithes Sinubukan ko rin Pero yung epekto talaga, mga kapatid, para sa akin personally, hindi talaga maganda. Makikita mo yung sinasabi doon sa malakyas na curse. Para bagang kasusweldo mo pa lang, maya wala na. Hindi mo namamalayan, wala na. At saka marami kang bagay na bigla na lang magagastusan ka. Bakit? Kasi nga, iniisip mo, ikikip mo siya Ayaw mong ibigay Pero ang Panginoon, dahil nga yun ay inaangkin niyang sa Kanya na dapat mong ibalik. Kaya ako personally, mga kapatid, doon sa mga nanonood ngayon, alam ko po yung epekto ng buhay ng isang taong hindi nagtatites. At alam ko rin ang epekto ng buhay ng isang taong nagtatapat sa ikapo niya sa ating Panginoon. Yan po ay personal kong experience. At kaya natin isinishare ito, Brother Johnson, ay para at least maranasan po ninyo yung kaligayahan na ikaw ay nagtatapat sa Panginoon at mararamdaman mo rin in return yung katapatan ng pangako ng salita ng ating Panginoon. Isipin mo doon balikan nga natin yung malakyas sandali, Brother Johnson. Kasi marami ho kasing hindi nakikita ito Sa malakyas 3, siguro umpisahan ko na lang doon sa gist para hindi na masyadong mahaba. Sabi niya, dalhin ninyo ang buong 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon. Ito nga yung aking masasabi dito, Brother Johnson Maghanap po kayo sa buong Biblia, kung saan nagpapasubok ang Panginoon. Ay wag ko kung meron pa pong iba, mga kapatid. Kung meron pa po kayong ibang alam na nagpapasubok ang Panginoon, ay paki-inform. Kasi, as far as I know, as I am concerned, ito lamang sa ngayon, Brother Johnson, maliban kung meron pang iba, ito lang sa ngayon ang alam kong talata na kung saan ang Diyos ay nagpapasubok. Tandaan po ninyo ito, mga kapatid, dun sa mga anti-tithes. Sige, bahala po kayo. Pero, ang masasabi ko lang, itong talata na ito mismo ang nagpapasubok ang Diyos. Kaya nga nung ako ay mag-umpisang mag-tithes, Brother Johnson, ang sabi ko sa Panginoon noon, sabi ko, Lord, ito yung sabi mo
subukin kita. Kasi sabi mo, hindi ho masama yun dahil sinabi ng Panginoon sa salita niya yan Ang sabi mo, subukin kita. Yan ang sabi niya, subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Ano sabi niya? Sabi ng Panginoon na mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Hindi po dyan natapos yung talata, mga kapatid. Kasi ang sabi nung iba dito, ganito, Brother Johnson, ayan ba'y material? Yan ang sinasabi nila. Material ba yung isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan? Totoo po, hindi po material ito, mga kapatid, kasi hindi mo nga maisisilid Di ba? Hindi mo siya maisisilid. Pero ang result nito, tingnan po ninyo sa verse 11. Ano ba itong pagpapala ng Diyos na ibubuhos niya na hindi mo maisisilid? Ano sabi niya? Aking sasawayin ang mananakmal dahil sa inyo. Saan niyo po yan isisilid? Sige nga, itong blessing na ito, ang sabi niya, sasawayin ng Diyos yung mananakmal. Saan mo naman kwarto pwedeng isilid yan? Kaya pala yung sinasabi ng Panginoon, yung pagpapala na ibubuhos niya, hindi magkakasya sa silid, kahit anong silid. Ay bakit? Paano mo maisisilid ito? Pwede mo bang ibangko ito? Nasasawayin ng Diyos yung mananakmal? Malabo. Tapos sabi niya, at hindi niya sisirain ang bunga ng inyong lupain. Pwede mo bang isilid yan? Hindi rin. Pero tanong, pag hindi nasira, Naman. sabi diyan, hindi sisirain ang bunga ng iyong lupa, ni malalagasan man ng bunga sa di panahon ang iyong puno ng ubas. Paano nyo po isisilid ito, mga kapatid? Pero yung result nito, alangan namang hindi nalagasan yung ubas mo, hindi nasira yung pananim mo. Anong result? Maraming ani. Di ba? Yan po yung pagpapala ng Diyos na hindi kayang isilid. Ay sabi ko, paano mo naman isisilid na yung mga daga ay umiwas doon sa palay mo, Brother Johnson? Doon sa mga magbubukid na nakikinig sa atin. Paano mo isisilid na binagyo ang lahat ng katabi mo tapos yung palay mo hindi natumba? Ito po yung dapat nating maintindihan dito, mga kapatid. Kaya nga, kung tayo po ay magtatapat sa Panginoon tungkol sa bagay na ito po yung napakaliit na pagsubok. Pero sabi nga ng Panginoon, dito nga, nagpapasubok ang Panginoon So, ang challenge ko sa lahat ng mga kapatid, sa lahat ng mga taga-subaybay, ay subukan nyo po ang Panginoon. Subukan nyo po. Kung ikaw man ay hindi kaanim ng Adventist, subukan mo ang Panginoon. Mag-tithes ka doon sa kung saan kang kaanim ng church. Subukan mo. Kasi yan ang sabi niya. Ayan lang masasabi ko dyan, Brother Johnson. Okay.